So, hi guys, I'm Rose India. And I'm David Kiskino. And I am Juster Ungab, and welcome to TimeNet Podcast. And today we'll be going to our episode 2 of our TimeNet Podcast, where your time really matters. So, this episode will be entitled What Comes First, which pertains to the prioritization and how crucial it is to prioritize the things that needs to be done first. And guys, alam nyo ba, there is large number of people na nagkakaroon ng difficulty of managing their time and do not have sufficient time to perform their task well. And base sa na-research ko, it was from Zipia, merong 82% ng individual na walang effective time management, and nag-lead siya sa 51% ng work days ng mga taong yun na inaalat nila yung time na yun para magawa or gawin yung mga less valuable task. It is a really serious matter na dapat pag-usapan natin yan. So, tulad sa sinabi mo kanina, na mga individuals ay naglalak or walang effective time management, diba? So, before we dig in or before we go into the about what is behind prioritization, let's focus kung ano nga ba talaga yung prioritization. So guys, ano nga ba para sa inyo yun? So, prioritization, from the word itself, priority. Kumbaga, i-decide mo na kung ano nga ba yung bagay na importante. You decide kung ano yung level ng uunahin mo. Kumbaga, ipa-prioritize mo nga eh. And kailangan mo makaroon ka ng decision na maayos para makuha mo yung goal na yun. Kumbaga, i-set aside mo muna yung mga distractions and focus mo yung sarili mo to prioritize. Lalo sa ating mga estudyante, syempre, ang priority natin is yung studies natin, no? Yung ibang bagay na yan, darating din, yung mga gusto nating mga bagay, nakukuha natin yan eh. Pero sa ngayon, habang nasa pagiging estudyante tayo, kailangan natin magkaroon tayo ng focus sa kung ano nga ba yung goal natin. No? Pagtapos naman ng pag-aaral natin, magagawa natin yung mga everything bagay. Everything will follow naman. Yun yung consequences yun ng ating pag-aaral eh. Kung successful tayo ngayon, kung successful tayo sa pag-aaral natin ngayon, magiging successful din tayo sa paganda natin. And ayon nga sa isang study na ginawa, Time Management and Academic Achievement Examining the Roles of Prioritization, Procrastination, and Socialization, effective prioritization enables students to strike a harmonious balance between academics and extracurriculars. Kumbaga, may balance dapat tayo between our school, yung mga school matters, and yung mga bagay naman outside that. Pero syempre, as I said kanina, priority pa rin natin yung pag-aaral. Gaya nga sa sinabi mo, David, by identifying important and or urgent. Okay. Kumbaga, inuuna natin yung mga pinaka-importante. Tapos, so, pagkatapos nun, meron kang spare time para magawa yung mga less efficient, less essential task. Yeah. According to study of Colonia, students can effectively prioritize tasks aligned with their goals. So, it means, kung effective talaga yung prioritization, so yung mga estudyante is, ma-minimize nila yung distraction nila. As well as ma-maintain yung focus nila. Ma-maintain yung focus. So, ayun. So, ayun. All in all, the prioritization is organizing your task based on its level of importance. So, now that we know the prioritization naman, let's see the effect of it sa ating time management. May kwento lang ako sa inyo guys ha. Ano to? True experience talaga to. True life experience. Kasi dati sobrang mahilig talaga ako sa laro. Mobile games, Mobile Legends, ganyan. Tapos hanggang sa napabayaan ko na yung pag-aaral ko. Di naman yung sobrang papabaya. Nami-miss ko lang mga tasks, mga binibigay ng teacher natin na projects, ganun. Napabayaan ko na. Tapos napagtanto ko na nung nakita ko na grades ko ang baba eh. Tapos napagtanto ko na parang ayun naging consequence. Ayun na consequence ko na sobrang baba nga. Tapos may nabasa nga rin pala akong study ni Khan about sa time management and academic achievement. Nung sabi dito, ang mga estudyante na effective yung time management nila, sila yung matataas na grado. Yung may effective na time management, sila yung matataas. However, yung mga wala namang parang hindi maganda yung time management, sila yung mababa. Sila yung mababa. Kalimitan talaga yung common problems talaga yung mga students, yung
magkakaroon ng conflict between hobbies mo, Oo. yung mga gawain mo sa bahay, yung mga task mo sa school. Ako kasi, di ba sa'yo, sabi mo, na na-addict ka sa mobile games. However, ako naman, mas nabigyan ko ng oras yung pagbabasa ko ng Wattpad instead na magawa yung mga kailangan talagang gawin. Kunyari, sa bahay, 'di ba? Anak ako. So may responsibilities din akong kailangan gawin doon. And as a student din, ganun din. May mga tasks ako na neglect, ayun din. Katulad din sinabi mo is bumaba yung grade. Nangyari din siya sa akin. So ayun, minsan nagkakaroon tayo ng mga task na may isang deadline lang. So nagmi-meet sila doon and hindi natin alam is nagagawa na natin yung mga task na may mahabang deadline rather than the task na may short deadline. So ang tendency mangyayari doon is parang ayun, maneneglect natin yung mga dapat na task na may short deadlines kasi dapat sila yung unahin, 'di ba? And may nabasa din akong studies. It was from Bourbon. The title of it is Time Management, Learning Motivation, and Academic Achievement of Dentistry Students. And doon, meron silang isang survey, and it is a survey about task prioritization of clinicians. And always, yung nangunguna dun sa survey na yun is yung pag-organize ng task based on its level of importance. So, ang result is nag-work sa respondents, nag-work sa clinicians na dapat mas unahin natin yung mga bagay na may mas value kaysa dun sa wala. Kumaga parang ano lang naman yan parang roadmap Sipin mo sa pag-time management, meron kang sinusunod na guidelines, meron kang direction, meron kang goal, no? Yun sinasabi ko lagi, meron kang goal dapat na patutunguhan, no? Maraming sa isang daan, maraming mga challenges, maraming mga distractions, pero at the same time, andun pa rin yung goal mo na makarating doon sa gusto mong patutunguhan. And yung time management naman, syempre, isipin mo na lang, yun yung smooth way parang smooth sailing Kumbaga, walang humps, wala yung highway hindi pitak-pitak, no? Kumbaga, magagawa mo yun kung nakafocus ka sa daan, kung nakafocus ka sa magiging goal mo, sa pagpa-priority mo. And with that, kailangan natin yung pagkakaroon ng smart decisions sa buhay, sa pagtatanggal ng mga bagay na hindi na yung less important and yung pinaka-valuable talaga, which is sa ating mga students, no, is yung pag-aaral mismo. Kaya nga yun sa sinabi ko kanina, yung pinento sa inyo. Ayun nga, parang sobrang addict ko nga sa laro. Ano ko yung mga grade ko, mga task ko, napababa ako. Yun. So, after giving our insights and provide studies about procrastination and how it affects our time management, we hope that we see progress on how you manage your time. Thank you so much guys for joining us today as we talk about prioritization. Now we'll be going to our next and third episode named How to Deal with It. We will tackle about the common yet challenging issues about procrastination. Let's dive in and learn how to deal with procrastination effectively in our academic journey. Bye-bye!